Posible kaya ikaw na ma-offload kahit may visa ka na? Yes, mga kabayan, posible po. So ngayon po, pag-uusapan po natin mga kababayan, ang topic na ito, ang CFO. Ano nga ba ang CFO? Bakit kailangan pa nating umattend ng seminar? O bakit kailangan pa natin ng certification? Tara, pag-usapan po natin ngayon ang topic na ito. Hi guys! I'm back, Jeannie Pinehaway. So pag-uusapan po natin ngayon ang topic ng CFO. Kung bago po kayo ngayon sa aking channel, ako po si Jeannie Pinehaway na naghahatid po, nagsishare po ng experience sa ating mga kababayan para po naman makatulong ako. At minsan po, ito rin po ay mga knowledge o kaalaman. Hindi po ako legal advice, hindi po ako attorney. Tumutulong lang po ako para sa mga kababayan natin na bigyan sila ng guidance and tips para lang po sa kanilang US visa journey. Okay, pag-usapan na po natin ang topic na ito. Gusto ko pong i-share sa inyo ang aking naging experience sa aking CFO, kung paano ba ako nakakuha ng certification. Mabibigyan ko kayo ng mga tips and guidance at ano-ano ba yung mga requirements. Paano ba tayo kukuha ng CFO? Paano nga bang magpakuha ng schedule? Ano-ano ang mga requirements? Ano-ano ba ang mga tinatanong ng CFO, kung sino man yung in charge doon na magtatanong para sa atin sa one-on-one. So, let's go. Magsimula na po na tayo. Alam ko, excited na po kayo. Ano nga ba ang CFO? Ang CFO po, iyan po ay Commission on Filipino Overseas. So, ang layunin po nila sa atin ay makatulong sa ating mga Pilipino na maninirahan sa ibang bansa. Yan po yung mga permanent residents and immigrants. So ito po, sila po yung Philippine agency sa atin sa Pilipinas na tumutulong po sa atin para po tayo magkaroon ng guidance kapag nasa ibang bansa na po tayo. Sila rin po ang tumutulong sa atin na nagbibigay po kung saan po tayo pupunta at saka yung mga contact agency natin sa ibang bansa, sa mga embahada natin sa ibang bansa, kung saan man po tayong bansa nakatira o permanent, sila po yung nagbibigay sa atin kung saan po tayo pupunta kung sakali pong may mangyari sa ating hindi maganda. Wag naman po sana, no? Pero mas maganda po tayo na makarinig ng magandang mga guidance na galing sa CFO dahil para po iyon sa atin. Sinasama na rin po nila dyan yung mga human trafficking, pwede rin po mga domestic partner, kung kayo po ba ay na-abuse ng inyong mga asawa, at kung ano-ano pa po. So, maganda po umattend tayo ng CFO dahil iyan po ay para sa ating mga Pilipino. So, tanong nyo, pwede ba tayong ma-offload kapag nasa airport tayo at wala tayong CFO? Yes po, pwede po tayong ma-offload. Kaya importante po na hinahanapan po tayo sa immigration ng clearance na tayo po ay umattend ng CFO. Ito po yung tinatawag na Guidance Counseling Program o pwede rin pong tinatawag na PIDOS. Ang PIDOS po is para po ito sa mga family. Pag-uusapan po natin yan lahat po sa ating topic na ito. So, hold on. Kailangan po nating panoorin hanggang sa huli para po ito sa inyo at napaka-importante po ito sa inyo. Kahit po tayo may visa na, kahit po may itatak na ang ating passport at ready to go na tayo, ay naku po, kailangan nyo po talagang umating muna ng CFO. And number one tip ko muna sa inyo guys, mga kababayan, please, wag muna po kayong bumili ng inyong ticket kung hindi pa po kayo nakaka-attend sa CFO. Bakit po? Kasi baka po masayang ang inyong ticket, may schedule na kayo ng flight, pero na-offload pala kayo dahil hindi po kayo umatin ng CFO. O pwede rin pong may additional requirement ang CFO sa inyo at kailangan nyo pang bumalik sa kanila. Kaya please, wag muna po kayong bumili ng ticket
kung hindi pa po kayo uma-attend ng CFO. So, iyon po yung number 1 tip ko sa inyo. Huwag po kayo maging panatag, kaya kailangan po na kailangan pong umatid muna kayo ng CFO para po mabigyan kayo ng certification galing po sa CFO. Okay, next question. Sino-sino nga ba ang dapat umattend sa CFO? Yung mga required. So, nandyan po yung ating mga fiancé visa, nandyan po ang mga asawa ng foreigner, nandyan din po ang mga may family sa US na pinipetisyon kayo sa Pilipinas. And then, nandyan din po ang mga parents, nandyan po rin yung mga siblings, yung mga kapatid nyo, yung mga kamag-anak nyo. So, yun po, na kayo ay magmamigrate o kayo po ay titira ng permanent na sa ibang bansa. So, yan po yung mga kailangan kumuha ng CFO clearance. So, nandyan din po yung tinatawag na immigrant visa for USA. Nandyan din po yung mga, hindi lang po sa USA ang aking pinag-uusapan, no? So, nandyan din po, meron po dyan ng, naalala ko nung umatin po ako ng CFO, ng guidance counseling program ko, nandyan po ang Canada, nandyan po ang Europe, nandyan din po sa Japan. So, meron po talagang iba-ibang bansa na uma-attend. Nakasama namin doon sa loob ng room nung umattend po ako ng seminar. So, hindi lang po ito para po sa US visa, para po ito sa mga lahat ng mga Pilipino na gusto manirahan sa ibang bansa. May website naman po ang CFO, no? Kung gusto nyo pong makita kung ano po kayong bansa. So, ma-check nyo po ang sa kanilang website, cfo.gov.ph. Yun po ang legit na website nila. So, andyan din po yung long-term visa residence sa Japan. Nandyan din po yung, again, fiancé visa, spousal visa. Then, nandyan din po yung air pair visa for Europe. And then, nandyan po yung J1 visa, working visa sa US. Nandyan din po yung partner visa. Then, nandyan din po yung mga asawa ng mga Pilipino na nasa ibang bansa na pinipetition din ang asawang Pilipina. So, marami pong mga immigrant sa ibang bansa, pwede rin pong petitionin din ang mga Pilipino o mga kamag-anak. So, yan po, i-check po natin yung cfo.gov.ph para po sa lahat ng kaalaman na gusto nyo pa pong malaman para po pumunta po kayo dun sa website na yon. And also, meron din po silang Facebook account, www.facebook.com/CFO Government PH. So, pwede po kayong magtanong doon ng mga information na gusto nyo pong malaman. Mag-direct na po kayo sa Facebook account. I'm sure meron naman po kayong Facebook dyan. So, doon po kayo magtanong. Sasagutin naman po nila kayo. So, for more information and updates, i-check nyo na lang po yung kanilang website and Facebook account. The best po iyan. Yung po mga non-immigrant visa, katulad po ng mga tourist visa, short-term visa, visitor, student visa, work visa, digital nomad visa, dependent visa, what else? Temporary resident permit, Canada bound, and then what else? Open work permit for Canada bound visa. Then, andyan din po yun kapag kayo magtuturist lang na fiancé kayo, spouse kayo, hindi naman kayo maglo-long term visit doon. So, yun, hindi nyo na po kailangan kumuha ng CFO clearance. Kung kayo ay mag-i-stay lang ng 1 week, 2 weeks, hindi na po kailangan yun. But again, ang tips ko sa inyo, para po kayo sigurado sa lahat ng mga information na kailangan nyo pong malaman, baka po meron mga latest updates din, yung website po nila, at saka yung Facebook na binigay ko sa inyong account, doon na lang po kayo mag-chat sa kanila para mas maganda po sa mga information na sila ang magbibigay sa inyo ng mga latest updates po. Okay, pag-usapan naman natin yung mga uri ng programs ng CFO. So, nandyan po yan yung GCP. Ako po nasa GCP
po ako kasi ang program ko pong inatenan dahil ako po asawa ng foreigner, so spousal visa ako. Yun po yung aking inatenan, GCP. Then, nandiyan po rin yung tinatawag na PIDOS. Ang PIDOS po, para po ito sa mga relatives natin, o yung mga kamag-anak po natin, o yung mga siblings, mga tiyahin, at kung ano-ano pa pong mga relatives, yun po yung tinatawag na PIDOS program. So, i-check nyo na lang po doon ang website kung saan po kayo nabibilang, no? Ano po? Ano nga ba ang GCP? Ang GCP, ang tinatawag po ito ay Guidance Counseling Program. Ito po yung para sa mga fiancé, yung mga magpapakasal po na sa ibang bansa, yun po yung mga fiancé visa. Then, nandyan din po yung asawa ng mga foreigners. Pero kung kayo po asawa ng Pilipino, pwede, nabibilang po kayo sa PIDOS. And also, nandyan din po yung air pairs visa holders para po yan sa mga sa Europe. And then, ito, meron din pong J1 visa. Andyan po yung sa Exchange Visitors Program, yan po yung J1 visa sa US. Okay, paano nga bang magpabook o kumuha ng registration schedule natin sa CFO? Madali lang po mga kabayan, no? So, wag po kayong magpanik. Number 2 ko pala sa inyong tip, wag na po kayong dumaan sa mga fixer dahil baka natatakot kayong umattend ng inyong seminar o guidance counseling. Ang suggest ko po sa inyo, umattend na po kayo dahil mas maganda pong umattend kayo dito sa guidance counseling program. Umattend po kami ng seminar. So, binigyan po kami ng tips na wag daw pong pumunta sa mga nag-aalok sa inyo na sila na yung magpa-process dahil madali lang naman po. And then tip ko rin po sa inyo kung itatanong nyo sa akin kung magkano ba ang babayaran. 30 pesos po yung babayaran. Iyon po yung legit na tamang pagbabayad at bibigyan po kayo ng resibo na yan na nagbayad po kayo ng 30 pesos para po doon sa certification clearance na ibibigay sa inyo. So, wala pong bayad ang CFO, no? So, yun po yung kagandahan yan. Kaya, ang tip ko sa inyo, pumunta na po kayo sa CFO ng sarili ninyo. So, eto na. Paano ba magpabook? So, madali lang. So, number 1, pumunta po kayo sa cfo.government.ph, cfo.gov.ph. Then, number 2, pag nakapunta na po kayo doon, nakapag-click na po kayo doon, meron pong lalabas doon sa screen na yan. Then, may lalabas po yan, want to know if you're required to register here. So, i-click nyo lang po yon. Ngayon, lalabas po doon yung mga category kung saan po ba kayo nabibilang, no? So, meron po doon sa akin po, in my case, bilang po ako sa spousal, foreigner po ang aking asawa. So, yun po yung click ko yun. So, pipili lang po kayo ng option doon. So, once na na-click nyo na po yung option ninyo, so, lalabas na po doon yung mag-fill up na po kayo ng forms ninyo. Pag nag-fill up na po kayo ng forms doon, meron po yung mga, kung saan po kayo location, meron po yung mga iba-ibang lugar. Once na na-click nyo po yung kung ano po yung aatinan nyo, kung halimbawang guidance counseling program, itatanong po kung saan po bang lugar kayo a-attend. Kasi marami pong din silang mga lugar na sa atin sa Pilipinas. Nandiyan po ang Manila, meron pong Davao, may Baguio, may Cagayan de Oro. I-check nyo na lang po yung website. Ano po? So, mamimili na lang kayo kung nasaan po kayo location. Makikita nyo po yun doon. So, once na na-click po ninyo, so magpi-fill up na kayo. So tatanungin po kung meron kayong national ID, kung wala naman kayong national ID, if applicable lang naman. So nandiyan yung last name, first name, middle initial, and then and also yung birthday ninyo, yung age, and then mobile number, email address, then confirmation email address. Then pangalawa po, nandiyan po yung sponsor o yung relationship to petitioner. So nandiyan po kung kayo fiancé o kung spouse, and then nandiyan po yung country of destination, kung saan po kayo papunta. Papunta po ba kayong US, Canada, or Europe, or Japan, and then nandyan din po yung ano po ba ang category nyo.
pipilapan nyo rin po kung ano po yung passport number ninyo, kung ano po ang visa date na binigay sa inyo, at kailan po ma-expired ang visa ninyo. Kapag natapos nyo pong filapan yon, i-click nyo lang po yun to submit. Okay, yung step 3, complete initial registration. So, ito na po yung mag-fill up tayo ng forms. So, once na na-submit nyo po, makaka-receive po kayo ng you have initial successfully completed, yung initial na finilafan nyo po na form. Okay, so na-click nyo na po yung link. So, dadalhin po kayo noon sa dun sa schedule kung ano po yung oras na gusto nyo. May pang umaga, so AM, tas merong PM, so meron po yung parang calendar. So nakalagay po doon kung saan po kayo gusto nyo yung oras o kung ano yung date na available kayo. Then doon po sa right side, may makikita, i-click nyo po yung date, kung 9 AM ba ang gusto nyo or 1 PM. So yun po, pag nag-click nyo na po iyon, isasubmit nyo po iyon. Pag once na submit nyo na po iyon, of course, may lalabas po doon na pipilapan nyo uli ang forms na ganun din po, yung personal information ng lahat po na dapat nyong filapan same sa inyo, name, age, mga passport, petitioners, address ninyo, dun sa emergency contact number and then emergency contact name. So, lalagay nyo lang po yung name, first name nila, family name, and then email address, kung ano po ba yung email address ng kapatid ninyo o ng anak ninyo sa Pilipinas for emergency. So, kunin nyo na po yung email address nila, cellphone number, kasi isasama po iyon sa pag-fill up ninyo sa contact emergency. Just in case po kasi yan, something happens sa inyo po sa ibang bansa, yung po sa Pilipinas, ang kukontakin nila for emergency na nasa Pilipinas nakatira. Ano po? Yun po iyon. Doon po sa emergency, just in case, hindi nyo po ilalagay yung contact number ng asawa nyo sa US. Hindi po nila nire-required iyon na iyon ang ilagay ninyo. Ang gusto po nilang ilagay ninyo, yung tao po sa Pilipinas na pwede pong kontakin just in case something happen po sa ibang bansa, na nandun kayo sa ibang bansa. Yun po, hindi po ang inyong sponsor or yung petitioner ninyo. Hindi po yun ang ilalagay nyo sa contact number ninyo. So, kung meron kayo guys na problema, mga kabayan, sa pag-fill up ng form ninyo, don't hesitate na kontakin nyo po ako, i-chat nyo po ako dito sa video, link sa below dito, message nyo ako para matulungan ko kayo kung paano pong mag-fill up ng forms. Makatulong ako sa inyo para mag-went through yung inyong pag-fill up. Yan lang naman po kung nahihirapan kayo mag-fill up ng forms ninyo at hindi kayo sigurado. So, bago kayo mag-fill up ng form at may katanungan kayo na hindi kayo sure, so pwede nyo po akong tanongin dyan sa baba. Willing po akong sumagot sa inyo. I'm always na sumasagot po ako sa mga chat ninyo o question ninyo sa akin. So, natapos na kayo, na-send nyo na, So, may lalabas na naman uli pong mag-a-appear doon sa inyong computer o sa desktop ninyo na send email barcode form. Doon po sa babang-baba, basahin nyo po iyon. Kailangan pong i-click ninyo yung send email barcode form para po, iyon po, isi-send po sa inyo sa email ninyo yung confirmation ng inyong schedule sa CFO. So, iyon po yung kasing ipipresent natin, ipapakita po natin once na pumunta po tayo sa CFO building, kung saan man po location kayo nag-click, kung iyan po ba sa Manila, Baguio, Davao, Cagayan de Oro, Cebu. So, iyan po yung mga location kung saan po yung destination ninyo, kung saan po kayo malapit na address ninyo. So, iyan po. Once na na-send nyo po iyan, babalik po rin yan ngayon din pong araw na to. Minuto lang po, hintayin nyo po yung inyong inbox na email ninyo. Kung wala naman po sa inbox, i-check nyo po yung sa babang-baba ng email ninyo. Baka po napunta sa spam. Baka meron po doon sa baba, meron pong spam. Minsan napupunta po doon. I-check nyo po doon kung wala pong pumupunta sa inyo
Okay, tips ko rin sa inyo guys 'no, meron din dun sa form na yon na merong nakalagay sa last na form na fi-fill upan, yung foundation information. Ang ilagay niyo po doon is yung, information po sa petitioner nyo o sponsor ninyo. Yun po yung information na ilagay nyo po dun sa foundation information. For example, yung hobby ninyo, yun po yung ilagay yung name niya and anything na regarding ng information niya doon. Anyway, pagkatapos naman po na i-click nyo yung send email na yon with barcode phone, may lalabas naman po doon sa screen nyo uli, another screen na sasabihin na please check your email na sinend na po sa inyo yung barcode form. So yes, so may schedule na kayo, di ba? So ganun lang po kadali at ganun lang po ka-easy na sinasabi ko sa inyo, madali lang. So no worries, huwag kayo kumuha ng travel agency or yung mga taong nagpa-process ng mga ganito. Kayo na rin po kasi ako lang po ang gumawa ng lahat ng aking mga application form at mga documents ko. Maging organized lang kayo. So, hindi po mahirap. Basta organized at naayos lang po ang lahat ng mga papel at hindi fake ang mga papel ninyo. Wala pong magiging problema yan. Ano po? Okay, so na-print na natin. So, ito na yung ating CFO, di ba? Na merong barcode. Iyan po, hindi po approval pa yan ha. Yan po para lang po iyan sa inyong schedule. Ano? So ngayon, eto pa. Pag na-print nyo na po iyan, may mga requirements po kailangan kayong ipakita sa kanila. No? So, importante po ang passport ninyo, dala ninyo. Kailangan ng 2 valid IDs ninyo. Of course, yung confirmation na kayo ay merong schedule, yung barcode na po yan na ginawa ninyo. And then, kailangan po kumuha ho kayo ng passport copy ni hubby ninyo. And then also, ID rin po ni hubby ninyo. Yung ID niya na may driver's license dito sa US o state ID niya po o kung ano man yung merong ID, kasama po yung passport. And then lahat po ng civil documents ninyo, kung ano man yung sinubmit ninyo sa inyong final interview at yung mga lahat na mga ang tips ko na rin po sa inyo, dalhin nyo na po lahat yun. Okay lang po yun kasi mas maganda po na kompleto nyo nang dala lahat para hindi na po kayo pabalik-balik. Although kahit sabihin hindi siya hinahanap o hindi hahanapin, mas kampante po kayo na dala nyo na po yung lahat just in case. Pati ho yung lahat ng mga yung lahat ng kanyang petition na affidavit of support, dali nyo rin po iyon. At importante rin po ang inyong mga pictures na nagpapatunay na kayo po ay may relationship sa inyong sponsor or petitioner. So, importante po iyon, no? So, ito ang tip ko rin sa inyo. Yan, marami akong tips sa inyo na binibigay ko sa inyo. So ako po, natapos ang aming seminar, ito po ay akin pong ipinakita na yung lahat ng mga picture, yung lahat ng mga cards o yung lahat ng mga ano man yung in relationship namin kasi tatanungin po iyan sa GCP ng one-on-one na kayo after matapos po inyong yung facilitator po doon, yung nagpapaliwanag po sa isang room. Kasi sa isang room, mga 13 po kami noon, naalala ko. So, yung facilitator po namin, napakaganda po niyang magpaliwanag. So, nung nandoon po kayo, ipapakilala niyo ang inyong sarili, kung ano ba ang ine-expect nyo sa inyo dito sa US, ano ba ang plano ninyo sa US. So, maganda po yung kanilang layunin para sa inyo. Binibigyan din nila ng lahat ng kung sino ang pupuntahan ninyo na mga tutulong sa inyo, lalo na yung embahada natin doon sa atin kung saan ang destination yung country, no? Maganda po talaga ang layunin nila, nakakatuwa naman at may mga talagang ating mga kababayang Pilipino ay nagtutulungan kapwa Pilipino. Ano po? So anyway, iyon, ihanda nyo na po lahat ng inyong civil documents,
yung lahat po ng mga pictures ninyo. Kasi gusto lang po nilang malaman at makita na kayo ay hindi po fake ang inyong relationship, na hindi po fake ang mga documents ninyo. Para rin po sa inyo yan. Para rin po sa atin yan. So, wag po kayong matakot dahil hindi naman po kayo i-deny nila kapag okay naman po ang lahat ng mga documents ninyo, no? So, basta dalhin nyo na lang po lahat. And then, yung mga nagtatanong po, no, kapag po 12 years old below, hindi na po kailangan na umattend ng seminar pag ang meron po kayong mga baby o mga minor na 12 years old below na kailangan kumuha ng CFO clearance din po. Hindi na po kailangan nila ng umattend. Basta mag-walk-in na lang din po. Kasama na rin po ang mga senior dyan. Ano po, yung mga 60 years old pataas, yung mga senior, pwede na po kayong mag-walk-in doon para po kumuha kayo ng inyong certification. Hindi nyo na po kailangang umattend ng seminar. Dali nyo na lang po yung passport ninyo, tsaka yung mga, kung ano man po yung mga nire-required sa inyong requirements. Ano po? So, ang uma-attend lang po ng seminar is between 13 years old hanggang 59 years old po. Yun po yung mga uma-attend ng seminar. Para mabigyan po kayo ng clearance. And also guys, no, tip ko ulit sa inyo, if ever na hindi kayo sigurado doon sa mga information na nandoon o nagkamali kayo, pagdating nyo po doon sa CFO, sa registration doon sa, dahil pupunta rin po kayo sa window na yon para po i-verify yung lahat ng inyong finilapan na forms, pwede nyo pong ipa-edit yun kung sakaling pong meron pong correction sa email address o kung meron pong correction sa address ng inyong information na nakalagay doon o yung telephone number, pwede nyo pong ipa-edit yun, i-edit po nila yun. If ever na meron din po kayong correction doon sa finilapan yung forms. So, wag po kayo yung mahiya na ipa-correct nyo na lang po inyong mga typo just in case nag-went through na po yung finilapan yung forms. Kung hindi po kayo sigurado na tama po yung nilagay ninyo doon sa informations. Ano po? Yung na-email po sa inyo, ipa-photocopy nyo na po, ipa-xerox nyo na po iyon, para po iyan kasi ipipresent po natin yan doon sa guide pag pumunta po kayo kung saan pong building location kayo. Ihahanapin po iyan sa inyo pagpasok nyo po ang inyong barcode na confirmation na kayo po ay nagpa-schedule sa CFO kasama po ng inyong passport. And then magdala po kayo ng dalawang valid IDs kasi yung isang ID po ibibigay po iyon sa guard bago po kayo mag-enter doon sa CFO kung saan pong room kayo ipapupuntahin, floor number o kung ano man po yung instruction sa inyo ng inyong security guard doon sa CFO. In my case po, ang naging experience ko po doon, din since sa Manila po ang aking CFO na offices at sa Quezon City lang po kasi ako po nasa Cubao. So, ang lapit ko lang po talaga, no? So, ang ginawa ko na lang ho, nag-grab from Cubao, papunta ho sa Quezon City, malapit lang din naman ho. So, yun, kailangan nyo pong i-print ang inyong CFO confirmation na may barcode para po mapapasok kayo ng guard. Kalagay na ako ay visitors, you know? So, then after that, umakyat na kami doon. Then, after noon, may another reception area na another guard na kukunin yung iyong passport at saka yung inyong schedule today. And then, merong bibigay sa yung forms. Pipilapan mo lang yon. Then, kasi iba-iba naman yung location natin, no? So, hindi ko ma-describe yung ibang location katulad ng Baguio, Davao, Cagayan de Oro o Cebu. So, ito yung experience ko sa Manila. So, doon, nag-antay ako doon sa may window pa po doon na para ikaw tanungin doon sa mga tungkol doon sa mga pinilapan natin, no?
So, madali lang din naman yung question nila, tungkol lang naman din sa inyo. And then of course, titignan lang sa kanila sa inyo, importante yung passport na may visa kayo, na kung kailan ang-expired ang visa niyo. Yun ang yung appearance ng passport ninyo, yung totoong passport na dala niyo, dahil dun nila nire-record yun. Then pati yung contact number na just in case emergency, yun tatanungin sa inyo yun. Then once na natapos na yung mga tanungan sa inyong dalawa doon sa window, and then pagbabayaran na kayo sa cashier, which is yung cashier, katabi lang din naman doon, no? So, hindi ko lang alam doon sa ibang branches po, no? So, dito yung sa Manila, magkatabi lang naman siya. So, nagbayad na ako. Eto po, 30 pesos lang yung binayaran ko. And then, after po niyan, mag-aantay na lang din tayo ng doon sa room kung saan kayo naka-assign. May room number yan. Merong 1, 2, 3, kung saan lang po kayo nabibilang na room. Sa isang room, room po nyo, minsan meron lang siyang 10, 12, 13. So, hindi po siya maraming tao. Basta ang pagkakatanda ko, nung nagbilang kami kung ilan kami is 13. Lucky numbers. So number 13 po kaming lahat nandoon. At I believe na meron po dun na sa taga-Europe, meron din pong nakilala ko sa Japan, meron din isa doon, I believe, marami doon, US visa din, no? So, yun, ang naging experience namin doon, so pinag-uusapan nila kung pinakikilala nila at kung ano ang layunin. Unang-una nandoon yung kung paano tayo magiging safe, saan-saan tayo tatakbo, just in case emergency, meron tayong na violence sa atin o nagkaroon ng hindi maganda sa ating sitwasyon, senaryo dito sa ibang bansa na dahil dito tayo nakatira. So, kung saan tayo tatakbo, yung mga human trafficking, so pinapaliwanag nila yan. Of course, pinapaliwanag nila po yung mga relationship natin sa buhay natin kasi iba po yung pag magkasama na kayong mag-asawa sa isang bubong. So, nag-iiba na yung adjustment natin, yung unexpected natin na katulad ng nasa Pilipinas pa lang tayo, iba dito. So, yung adjustment natin sa culture shock, yung paligid natin, yung climate, yung temperatura dito, pabago-bago. Dito sa Hawaii, okay lang kasi ang weather dito parang Pilipinas lang din po, hindi siya sobrang lamig. Pero, pag bumibisita po kami sa Los Angeles, sa mga kamag-anak po ng aking asawa sa LA, sobrang lamig po doon. Actually, kababalik ko lang po ngayon dito. Kaya medyo yung duration po ng aking pag-upload is 10 days na. So, kailangan ko na i-upload itong CFO. Sobrang lamig po doon. At medyo nilagnat ako pagbalik ko dito dahil nga nag-a-adjust po yung katawan ko. So yun nga. And then, pabago-bago, so medyo nagkaroon ako ng konting drying dito sa lips, ng ay nako. So, hindi ko na maikukwento, sobrang haba na, no? So, but anyway, nakaka-rely na ako ngayon doon sa CFO kasi nga yung sa weather, and then yung kung ano ba yung ine-expect mo dito, and then ano ba yung future plan yung mag-asawa, ang pagse-savings ninyo, paano ang relationship natin kapag nandito na tayo. Siyempre, pag nasa US na, yung relationship naman natin sa mga naiwan nating mga mahal natin sa buhay na mga kapatid, anak, kaibigan, tiyuhin, lolo, lola, nanay, tatay. So, yun, itinuturo po sa atin yun doon sa CFO, sa ating counseling. So, maganda pong magpaliwanag ang facilitator doon. So, yun lang po. Tapos, pinag-share kayo ng thoughts and ideas ninyo. Ano ba ang purpose ninyo? Ano ba ang plano ninyo? So, pinapa-share kayo one by one, pinapakilala ang isa't isa. Siguro dahil 13 lang kami doon dahil para magkakilanlan at
lahat ma-share ang ating mga experience ng ano yung naging experience natin at ano yung ine-expect natin. Maganda siya at saka yung pagdating ng kagipitan, kung halimbawang hindi naman lahat ng pumupunta dito sa ibang bansa, na katulad dito sa US na nagiging successful, minsan hindi rin nagiging successful. So, iba-iba ang sitwasyon natin, iba-iba ang senaryo ng buhay natin. So, iyon, ipinapaliwanag din nila yon. So, tama naman talaga sila. So, kaya maganda talagang umattend nito. Then, anyway, after kang umattend nun, sasabihin ng facilitator na, okay, good luck na sa inyo lahat at magwa one-on-one interview na kayo. So, yun na. Nag-one-on-one interview na kami. So, tumagal ang aming pagka-counseling siguro mga 1 hour. Matagal yung medyo mag-aantay ka ng konti kasi antayin mo pa sila, yung preparing. So 1 to 2 hours, yun na yung kung 9 o'clock ang matatapos siya, mga 11, 11:30, ganon. And also guys, no, mga kabayan, lalo na sa mga CR1, IR1 visa, no, even dun sa K1 Viense, no, dalhin nyo na yung inyong mga photographs na mga wedding, yung mga sa K1 visa okay lang. So tayong mga CR1, IR1 visa, importante yung mga sa wedding photos natin, kung saan ginanap, sino-sino yung umattend, kasi yun tinatanong nila yun eh. So importanteng ipakita mo sa kanila at saka gaano na ba kayo ka-strong ties na yung ang inyong foundations ninyo bilang mag-asawa when it comes to money. I know, confidential when it comes to money. Pero, syempre, yung gano ba kayo, usually, sometimes, ang money, pinag-uusapan, nagkakagalit. The more na marami silang nakikitang pictures ninyo with your family and everything, nakikita na nila yung story of your life na hindi fraud or hindi fake ang inyong relationship, na talagang nagmamahalan kayo. Because on that photos of everything, doon na nila nakikita yung story ninyo eh. So, makikita nila kung gaano na kayo strong ties na in relationship nyo talaga. So, importante sa kanila yun. Hindi lang yung documents ng civil documents. So, at saka yung mga travel ninyo, kung ano ba yung mga gifts na mga special moments ninyo, i-share mo sa kanila. Anyway, 5 minutes lang naman nila yun parang tinatanong sa inyo. After that, matatapos na aprubahan na kayo dun sa interview. Wala namang bumabagsak dito or something, as long as alam nyo in your heart na kayo tunay ang inyong relationship ninyo between fiancé o inyong husband o even yung sa mga family ninyo. Tapos matapos yung question and answer namin doon sa taong na in charge sa akin. So, pumunta lang ako doon sa room na doon sa window na nag one-on-one kasi meron sila doong i-scan mo yung barcode para makapasok ka at ma-check mo kung yung sinend sa yung email na certification, yun yung finals. So, bago ka umalis ng building, since kung wala kang data, kung wala kang sarili mong data, so pwede kang makikonnect sa kanila doon sa wifi nila para ma-check mo yung certification na binigay sa iyo, i-double check mo kung tama doon sa passport mo, yung kung ano yung passport name mo doon at saka kung tama lahat ng information na binigay sa iyo bago ka umalis, just in case na may correction pala sa typo, no? So, please, another tip ko sa inyo, i-double check nyo muna po ang inyong CFO clearance na tama ang lahat ng typo nyo na nagmamatch po doon sa inyong passport. Paki-check muna po lahat, no? Double check, triple check, no? So, yung gano'n ang gawin ninyo. So, wag mo na po kayong umalis ng building. So, once na okay ang lahat, so, yun, okay na po. Pwede nyo po yung inyong certification of clearance na hawak ninyo, na sinend sa inyo, pwede nyo pong screenshot nyo na sa inyo, sa cellphone ninyo. Ang ginawa ko po, para sigurado na rin, so meron akong sa akin sa phone ko, and then pinaprint ko na po
para meron akong sariling kopya na aktual na may print ako just in case hanapin sa immigration yung aktual. Ano po? So, ganun po yung ginawa ko. And then, another tip, no? Kailangan po 1 hour before po dun sa schedule ninyo, nandun na po kayo. Huwag po kayo magpa-late. Alam niyo po na experience ko po iyan na meron pong na-late doon. Pero tapos na po yung aking GCP ng seminar ng pagbaba ko po. May umiiyak po doon na isang babae na hindi na po siya pinapasok ng guard kasi super late na po siya. So, ang nangyari po, again, umiiyak siya kasi nakabili na po siya ng ticket din. So, nakakaawa din naman yung mga ganong senaryo. Siyempre, hindi ko na po inusisa at baka alam ko masama ang loob niya o papaano, no? So, yun lang po yung tip. So, anong nangyari? Successful po lahat. Wala pong naging problema. So, pagdating sa immigration, smooth po. Hindi po ako na-offload. And lahat po is okay, is smooth. And that's why I'm here in Hawaii. So, doon po sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako po si Jeannie, Pinay Hawaii. At kung baga po kayo sa akin, at kung meron po kayong mga naiging experience na gaya nito, message nyo lang po ako below. At kung meron kayong mga questions, email nyo lang po ako o i-chat nyo lang po ako. Willing po akong sagutin sa inyo. Wag na wag po kayong mahihiya. Yan po ang aking layunin, ang purpose ko dito na matulungan ko ang mga kababayan sa mga in case na may, a little bit na problema sa mga pag-fill up ng forms o something na medyo nasa ulap sa inyong mind na nahihirapan kayo kung papaano sagutin o nako-confuse kayo. Yeah, question lang kayo sa akin and I'm willing to help you guys, so mga kababayan, no? So, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat na sumusuporta sa aking channel at nag-grow na ngayon ang aking channel. Nakakatuwa naman. Hindi lang sa pag-grow na itong subscribers, kundi nakakatulong ako sa mga Pilipino na katulad ninyo na ngayon pa lang nagsisimula ang inyong journey. At naalala ko, meron din ho akong mga nagme-message sa akin na nakapag-final interview na sila, natulungan ko sila kung ano yung gagawin, nagpapasalamat sila sa akin at naging success daw ang kanilang final interview. Ay salamat naman po dun sa mga nagiging success na. So, panoorin nyo lang po yung aking mga vlog and mga tips at kung yung mga paano mag-prepared at lahat ng sa medical, step by step until dito. So magta-try pa rin ho akong mag-upload ng another content para po yung mga po hindi pa ho nakakakilala at hindi pa ho nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo sa akin para po meron po kayong next na notification bell para po sa susunod na upload kong videos. So, thank you so much for watching. Bye!